Hello po sa inyo, no? Medyo iilang ako, no? Teka lang. Naiilang ako kasi share ko sa inyo yung ginagamit ko kasing stand na sira, no? Iniwan na ako, bakit ganun lahat kayo iniiwan nyo ako, no? So, medyo paano ba to? Rotate. Saan ba yung rotate? Hindi ko siya alam kung paano to gamitin. Ano ba naman yan? Ayun, iniwan na ako ng aking mga ibang mga cellphone. No, ng aking... Okay ba? Medyo naiilang ako kasi sanay ako, di ba, kapag ako nagla-live nakatayo yung cellphone. Ngayon, yung binigay sa akin ni Ate Michelle Hall, hindi siya pwedeng itayo. No, kailangan yung cellphone nakahiga. Kaya hindi ko alam kung saan ako titingin. Kasi kapag nakatayo tong cellphone ko, alam ko kung saan ako titingin eh. 'Di ba? Alam ko kung saan yung camera. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako titingin, naiilang ako. No, kung tama ba tong ginagawa kong pagla-live. Paano ba yung rotate ba yun? Asan ba? More. Meron dito yung rotate, pero hindi ko siya makita. Hindi talaga ako marunong. Teka lang, bit dumilim. Yung pag-uusapan natin ngayon, controversial to yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Sign of the Cross ng Roman Catholic Church, yung history. Kailan nagsimula, paano nagsimula yung the name of the Father, the Son, the Holy Spirit natin. Tsaka ito ba ay biblical, no? Kasi hindi ba nag-post ako at nag-share ako sa inyo ng tungkol sa mga tanda, no? Tanda, yung 666 na yan, no? So, etong Sign of the Cross, ang itatalakay ko dito, yung kasaysayan, kailan siya nagsimula, tapos, ito ba ay isang mabuting tanda, no? At bakit tayo kinakailangang mag-Sign of the Cross, no? Simulan na natin. Well, mga kapanalig ko, no, ang Sign of the Cross, no, ito po ay isang galaw o kilos na pinasimulan ng mga sinaunang Kristiyano, na kung saan pinababanal nito ang isang tao o ang isang individual, ang iyong sarili, ang kapwa-tao o maging mga bagay. No, kapag tayo daw mga Katoliko nagsa-Sign of the Cross in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ito ay isang pagkilos, no, nating mga Katolikong Kristiyano, na ito ay nagsimula sa mga sinauna pang Kristiyano, no? At bakit tayo nagsa-Sign of the Cross? Ano ba ang kahulugan nito sa ating mga Katoliko? Ito pong pagsa-Sign of the Cross natin, pinababanal natin ang ating mga sarili. Ganon din ang ibang tao. Hindi po ba ang ating mga kaparian meron silang Sign of the Cross na ganon? Kahit ang Pope. So pinababanal pinababanal din ng Sign of the Cross yung ibang tao. Meron din tayong Sign of the Cross sa mga bagay. Hindi ba kapag tayo ay magsasandok tayo ng bagong sinaing, sino ang gumagawa nito? Nilalagyan natin ng tanda ng krus. Ako kasi nakasanayan ko na yun nakaugalian ko na basta fresh na fresh pa yung sinaing bago ako magsandok, lagi akong nagsa-Sign of the Cross sa mismong kanin. Na Panginoon, pabanalin niyo po ang aming kakanin sa araw-araw o sa oras na ito, no? Pabanalin mo sa pamamagitan ng paglalagay ng Sign of the Cross. Kaya kapag tayo nag-Sign of the Cross, pinababanal natin ang ating sarili. Kapag ang mga kapare o ang Pope nag-Sign of the Cross ng ganon, tayo namang mga tao ang pinababanal, no? At kapag nilagyan natin ng Sign of the Cross ang mga bagay, pinababanal din natin yung mga bagay, no? Ngayon, ipinaliwanag po ito ni Saint Cyprian, no? Saint Cyprian ang Sign of the Cross noong 3rd century. So meaning to say, itong Sign of the Cross, 3 siglo pa lang umiiral na. No, kaya nga ito ay mula sa mga sinaunang Kristiyano, no? At ito ay pinaliwanag mismo ni Saint Cyprian ang Sign of the Cross noong 3rd century sa pamamagitan ng pagtukoy na ang Sign of the Cross ay isang tanda ng pagtubos ng kamatayan ni Hesukristo sa krus. So, ang Sign of the Cross natin, isa rin pala ito, sinabi ni Saint Cyprian, siya ay isang mga sinaunang Kristiyano. Tanda din ito na tinubos ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Kaya nga po cross
sign of the cross, no? Ito ay sumisimbolo sa krus ni Jesus, kaya tayo ay naligtas. Ngayon, ang sign of the cross ay ginagamit, no? Ay ginagamit sa buong Kristiyanong liturhiya. Ang mga sinaunang Kristiyano noon, kapag sila ay nasa punto na meron silang pangangailangan, meron silang kahilingan, o sila ay mga nasa panganib, sa simula at pagkatapos ng kanilang pananalangin, sila ay nagsa-sign of the cross, no? So meaning to say, yung mga sinaunang Kristiyano, kung sila ay nasa bingit ng kamatayan, no? Syempre kapag tayo nasa bingit tayo ng kamatayan, malamang magdadasal ka, hindi ba? So ganun din kapag tayo ay may kahilingan, no? Pag meron tayong kahilingan, malamang magdadasal ka, di ba? Pero ang sabi rito, no? Ito ay ginagamit sa buong Kristiyanong liturgy ng mga sinaunang Kristiyano noon, ang sign of the cross, no? Kaya kapag sila daw ay nasa punto ng pangangailangan, kahilingan o nasa panganib, sa simula at pagtatapos ng kanilang panalangin, sila ay nagsa-sign of the cross. So ganon hanggang ngayon, ito ay nagpapatuloy. Hindi po ba bago tayo magsimula manalangin, kahit anong klaseng panalangin, nagsa-sign of the cross tayo? At itong ginagawa nating mga Katoliko patungkol dito sa sign of the cross, ginagamit na pala ito ng mga sinaunang Kristiyano pa. So lalabas na itong sign of the cross na sinasabi nilang hindi biblical, ito ay makikita ayon sa kasaysayan at sa tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano, no? Sa ritual po ng Latin, no? Sa ritual ng Latin, ang sign of the cross ay ginagawa sa dalawang paraan, no? Etong sign of the cross natin sa Latin rite, no? Tayo Roman Catholic Church, tayo ay ginagawa natin ito sa dalawang pamamaraan, no? Ano yung una? Una, ang dakilang tanda o ang sign of the cross, no? Ito ay ginagawa gamit ang 5 daliri na nakaunat, no? Na sumisimbolo sa 5 sugat ni Kristo, no? Ano yung 5 sugat ni Kristo? 'Di ba meron sign of the cross yung iba pag nakikita nyo ganon? 'Di ba may ganon? May ganon, 'di ba? Pag nagsa-sign of the cross, iba-iba kasi ang ating mga hand gestures, 'di ba? Pero meron tayo nakikita na kapag nagsa-sign of the cross, nakaunat yung mga kamay. 'Di ba? Kaya nga sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Itong pag-unat ng mga kamay na ito ay sumisimbolo sa 5 sugat ni Kristo. Ano yung 5 sugat ni Kristo? Ito yung sa noo, sa dibdib, sa balikat, kaliwa at kanan. Sa noo, sa dibdib, sa balikat, kaliwa at kanan. So 5, no? 5 ang sugat ni Kristo ang sumisimbolo kapag mayroon kayong nakikita na nagsa-sign of the cross na nakaunat ang mga daliri, no? Now, ang isa pang paraan o pamamaraan ng sign of the cross, ito ay ginagawa gamit ang hinlalaki lamang sa noo, labi at dibdib. Ano itong gamit ang hinlalaki lamang? Ito yung papuri sa'yo, Panginoon. No, meron tayong ganyang klaseng sign of the cross. Alam nyo yan kapag tapos nating magbasa ng gospel sa misa, hindi ba may ganun tayo? No? Ito yung isa, no? Sa misa, sa banal na misa, no? Ang una ay ginagamit kapag binabasbasan ng pare ang kongregasyon ng Trinitarian Invocation sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So ano to? Ano tong ginagamit? Ano tong ginagawa ng pare kapag binabasbasan niya ang isang kongregasyon? Hindi ba nakaunat yung mga kamay? 'Di ba? Tapos 'di ba kapag lalapit yung pari doon sa misa ay sa mga larawan, sa mga sagradong larawan ng Simbahang Katolika, hindi ba ganon? 'Di ba? Meron tayong sign of the cross na nakaunat ang mga kamay. Meron din tayong sign of the cross na hinlalaki lang ang gagamitin. Papuri sa'yo, Panginoon, no? At ito ay karaniwang ginagamit bago ang pagkabasa ng ebanghelyo, no? Sa maraming simbahan dito sa Silangan, noong 7th century, 7th century pa lang to, ha? Noong 7th century, ang sign of the cross ay ginagawa gamit ang 2 daliri.
gamit ang dalawang daliri, ito yung index at yung gitna daw, no? At ito ay isang simboliko ng dalawang kalikasan ni Kristo, human nature and divine nature. Noon, no, ang sign of the cross daw, dalawang daliri lang yung ginagamit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So bakit dalawang daliri? Dahil ito ay sumisimbolo sa divine nature of Christ and human nature of Christ. Malinaw po yan, ha? Ngayon, Noong 8th century, ito 7th century to ha, na tradition ng sign of the cross ng Roman Catholic Church. So nung pumasok ang 8th century, ang 5 daliri ay nakakurba. Ang hintuturo at gitnang daliri ay nakadikit sa hinlalaki. So yung 5 daliri raw, ito daw po ay nakakurba. Ang hintuturo at gitnang daliri ay nakadikit sa hinlalaki. So, naging ganon. Hindi ba? Yan, nakikita nyo po. Yan. Etong tatlong ito, no? Etong tatlong ito, meron tayong sign of the cross, diba? Tinuro dapat ganyan na. So, bakit tatlo ang magkakadikit dito? Ito ay sumisimbolo sa Trinity o tatlong persona. Etong dalawang to na naiwan bilang pagganon natin, diba? Ito ay sumisimbolo sa human nature and divine nature ni Jesus Christ. No, nagagets nyo? Nung una, ang sign of the cross nung 7th century, dalawa lang. No? Hindi pa to kina-qualified. So, dalawa lang. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 7th century yon ay sa 7th century, dalawa lang symbolizes kalikasan ni Christ. Diba? Human nature, divine nature. Yung pumasok yung 8th century, no? Yung 5 daliri, yung tatlo dito, no, ikinukurba na. Nakakurba. Bakit nakakurba? Dahil itong tatlong tong nakakurbang daliri sa baba na tatlo, yan ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tandaan natin, meron tayong iisang Diyos, no, sa tatlong persona. So, ito yon, Trinity. Etong dalawa, kalikasan ni Jesus to. Human nature, divine nature. Kaya kapag tayo nagsangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen, tinatatakan natin ang ating sarili ng tanda na tayo ay Trinitarian at nasa ilalim ni Hesukristo. No? Kaya siya ay nakakapagpabanal. Malinaw po Okay. Ang sign of the cross, sa salitang Latin, ito ay tinatawag nating signum crucis o pagbabasbas sa sarili. Ito ay isang banal na ritual o tradisyon na ginagawa ng mga miyembro ng ilang sangay ng Kristyanismo, no? Ito ay ginagawa na noon pa, no? Matagal na tong ginagawa. Ang banal na ritual na ito, itong sign of the cross, ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunton ng isang patayong krus, no? Isang patayong krus sa ating buong katawan gamit ang kanang kabay, kasabay ng literal na pasalita o mental na pagbigkas ng Trinitarian formula sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So meaning to say, ang sign of the cross sa salitang Latin, ito ay signum crucis, no? At pag daw tayo ay nagsa-sign of the cross, binabasbasan natin ang sarili nating katawan. At bilang pagbabasbas, ang sign of the cross, ipinapakita rito yung krus mismo ni Kristo. Diba sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, pa-krus. No? Tinatatakan mo ang katawan mo ng krus ni Kristo, binabasbasan mo ang sarili mo na ito ay krus ni Kristo. At habang tayo ay nagsa-sign of the cross o nilalagyan natin ng tanda ang sarili nating katawan, tayo ay nagbibigkas sa isip man o verbal na pananalita ang sinasabi natin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At maaari rin na gamitin lang natin ng isip. Hindi ba? Pwede naman tayo mag-sign of the cross nang hindi tayo nagbibigkas. Pero binibigkas to ng ating kaisipan. No? Ito ay isang tanda na ang ating katawan ay nilalagyan natin ng tanda ng krus ni Jesus. Kaya nga pa-krus Diba? Krus ni Kristo. At habang nilalagyan mo ng tanda ng krus ni Kristo ang iyong katawan,
binabanggit mo ang tatlong persona, iisang Diyos. Kaya tayong mga nagsa-sign of the cross, pinababanal natin ang ating mga sarili. No? Kaya mahalaga tong sign of the cross sa ating mga Katoliko. Next! Ang sign of the cross, ito ay isang pamamaraan ng mga Katoliko upang markahan ang sarili bilang kaisa kay Kristo, kaya nga po ito tinawag na sign of the cross. So meaning to say, pag tayo ay nagsa-sign of the cross, no, tayo ay nakikipag-isa kay Jesus. Bakit tayo nakikipag-isa kay Jesus? Dahil tinatatakan natin ang ating katawan ng krus ni Kristo. At ang krus ni Kristo ay sumisimbolo ng kaligtasan, ng salvation. No, meron tayong kaligtasan. So tayo, tinatanggap natin na tayo ay ililigtas ni Kristo. Dahil mismong katawan natin ay tinatatakan natin ng krus ni Kristo habang sinasambit ang sangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Binabasbasan natin yung sarili natin. Di ba sabi nga, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So kapag tayo ay nagsa-sign of the cross, binabautismuhan din natin ang sarili nating katawan para tayo ay mapabanal. No, malaki po ang bagay ng sign of the cross na ito. Hindi po ito dapat binabaliwala. Okay. Ang pagsa-sign of the cross sa inyong sarili o sa ibang tao ay isang gawaing pagpapakabanal. O di ba? Ang pagsa-sign of the cross sa iyong sarili o sa ibang tao. Sa ibang tao o sa ating sarili, ang pagsa-sign of the cross natin, tandaan, ito ay isang gawaing pagpapakabanal. So nagpapakabanal ka pag ginagawa mo to, no? Ito ay isang pisikal na paalala na ikaw, ako, no? Ikaw, ako, tayo, sila, lahat ng tao, tayo ay itinatalaga bilang isang banal para kay Kristo. So kung tayo ay nagsa-sign of the cross, kayo ay nagsa-sign of the cross, sila ay nagsa-sign of the cross, tayong mga gumagawa ng antanda ng krus o ang sign of the cross, tinatalaga natin ang ating sarili bilang isang banal sa pamamagitan ni Kristo. No? Kaya mahalaga siya. Okay. Ang sign of the cross, ito ay nagmula sa unang bahagi ng Kristyanismo, kung saan ang apostolic tradition noong 2nd century, wala pang sulpot nito, ay itinuturo na sa mga sinaunang Kristiyano na ito ay ginagamit sa panahon o sa oras ng menor de edad pa, no? Na menor de edad na exorcism ng binyag, sa panahon ng paglilinis bago magdasal at sa oras ng tukso at panganib. So anong ibig sabihin nito? Noong 2nd siglo, ito po ay itinuturo na sa mga sinaunang Kristiyano. No, at itong 2nd siglo, ito siguro yung mga panahon na medyo bata-bata pa, no, ang Kristyanismo noon. Kasi nga, 'di ba, ang daming pagano, no? Talagang nung sumibol ang Roman Catholic Church, ang daming pagano. Nakikipagsabayan tayo sa mga relihiyon na pagano, no? At doon pa lang, ito pa lang yung mga panahon na sinasakop natin sila ng pananampalatayang Kristiyano. So tong mga panahon na to, nung bata-bata pa ang Kristyanismo, no, unti-unti pa lang tayong lumalaganap, ito ay tinuturo na tong sign of the cross sa mga sinaunang Kristiyano. Bakit ito itinuturo? Dahil unang-una, itinuturo ito ng mga sinaunang Kristiyano sa kapwa Kristiyano natin bilang unang-una, 'di ba, meron tayong part na kapag tayo ay dadaan sa simbahan, 'di ba? Tradisyon ng Katoliko 'yan. 'Di ba kapag meron jeep, 'di ba pag may jeep dumaan sa simbahan, huwag niyo sabihin hindi, gumaganon kayo kahit ako. 'Di ba? Yan ang isa sa tradisyon noon na itinuro ng sinaunang Kristiyano sa atin, 'di ba? Na pag nag-sign of the cross, ganun lang? Hindi. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, tinawag mo ang tatlong persona, anong sasabihin mo? Panginoon, basbasan niyo po ako. Ingatan niyo po ako sa aking pag-uwi. No? At meron, 'di ba? Meron tayong ganon. Meron din tayo
na tinatawag na exorcism baptism. Ano yung tinatawag nito? Yung mga panahon daw na minor de edad o batang-bata pa ang relihiyong Kristiyano noon na umiiral, no, 2nd century, ito ay ginagamit din daw sa exorcism of baptism. So ano tong tinatawag na exorcism ng binyag? No? Ay, ito yung sinasabi na bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po ba? So bakit may terminology exorcism of baptism? Di ba ang exorcism para sa mga demonyo yan? Meron bang exorcismo sa binyag? Meron. Tayong lahat, kapag tayo ay isinilang, meron tayong tinatawag na original sin. No? Meron tayong tinatawag na nakatigilid yung, oo nga po kasi, anong tawag nito? Nasira na po kasi yung stand ko, yung gamit ko kay Ate Michelle Hall. Yan, teka lang, tatry natin ha. Nakatagilid pala ako. Kasi hindi ko nga po alam kung paano ba ito iikot. Ikot ba yun? Ito ata. Tama. Yan, nakatagilid pa ba ako? Teka lang, tingnan natin. Ay, kailangan ko talaga siyang ipatayo. Gagamit na lang ako ng unan. Sandali lang. Salamat, Kuya Louie, no? At inano mo sa akin. Dito na lang. Ayan. Sinandal ko na lang po siya sa unan. Okay. Doon tayo sa exorcism of baptism, no? Wag ka na gamit stand ng stick. Yung kasi Ate Michelle, yung tawag nito, ito siya, di ba, yung binigay mo sa akin. Hindi siya pwede sa patayo, kailangan nakahiga. Kasi masyadong mataas yung cellphone, kailangan siya ay nakahiga. Kailangan pala kapag bago ako mag-live ay naka-rotate, no? Naka-rotate siya. Hindi ko na-rotate. Kaya hindi na siya pwede. So, ganito na lang po tayo. Okay. Nasaan na ba ako? Ayun nga. Nandito tayo sa exorcism of baptism. Bakit exorcism of baptism? Hindi ba ang sign of the cross daw ginagamit sa exorcismo sa pagbibinyag? Di ba pag sinabing exorcism para sa atin, para yun sa mga demonyo, di ba? Nagpapaalayas ng mga demonyo. Pero bakit ito ay ginagamit ng mga sinaunang Kristiyano sa binyag? No? Kaya siya ginagamit, no, ng tawag nito sa binyag. Tatandaan po natin, tayo ay may infant baptism. Pag sinabi naman po kasing exorcism, hindi lang naman po ito patungkol sa masamang espiritu. No, kapag ikaw ay may kasalanan o may mortal sin ka, kailangan mo magpa-exorcism. Kailangan mo magpalinis. Kasi meron kang hindi banal, no, na nagagawa. At ito ay ginagamit po sa pagbibinyag, itong sign of the cross. Now, nasa na ba ako? Ito rin daw ay ginagamit sa oras ng tukso at panganib. No? Yung mga sinaunang Kristiyano, yung mga banal na santo natin, no, ng mga siguro mga panahon pa to nila San Ignacio, no? Possible pa lang ang ating relihiyon. Sila pag nasa point sila na sila ay natutukso o sila ay nasa bingit ng kamatayan dahil pinapatay ang mga Kristiyano noon, di ba, ng mga pagano, sila ay nagsa-sign of the cross. Ito ay pagpapakita na Jesus, protektahan mo kami. Jesus, iligtas mo kami. Jesus, pabanalin mo kami. So meaning to say, ginagamit na ang sign of the cross, no, ng mga sinaunang Kristiyano, na which is hanggang ngayon, ito ay na-adapt ng ating simbahan. 2nd century pa lang po. Okay, next. Ang sign of the cross, ito ay ang pagsubay-subay, no, sa hugis ng krus sa hangin o sa sariling katawan na ipinapakita sa tradisyonal na hugis ng krus na ang kahulugan ay pagpapapako sa krus, kamatayan sa krus ni Kristo o manunubos. Hindi po ba, ang sabi po dito, meron tayong sign of the cross, tayong mga Katoliko, no, na
ito ay ginagawa, no, bilang pagtatatak ng hugis krus ng hangin. Ito yung ganon. Hindi ba? Ang mga pope natin, di ba? Actually, gustong-gusto ko pag si Pope John Paul ang nakikita kong gumaganon, tas kuba na si Pope John Paul, di ba? Kasi sobrang tanda na. Tapos makikita mo siyang gumaganon. Gumaganon siya. Ito daw ay tanda, no? Tanda ito ng kamatayan sa krus ni Kristo. Ito ay tanda na si Kristo ay ipinako sa krus. Ito ay tanda na si Kristo ang siyang manunubos. No? Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Okay. Ang gumagawa ng sign of the cross gamit ang daliri, no, na pinagdugtong ay may dalawang pamamaraan. So, meron daw pong sign of the cross na gumagawa na dalawang daliri lang ang pinagdugtong, no? O maaaring ganito ata, dalawang pamamaraan ito. Unang-una, ano yung pamamaraan ng sign of the cross? Unang-una, meron tayong tinatawag na tatlong daliri pakanan, tapos ito naman yung pakaliwa, no? So may sign of the cross pala na tatlo. Ngayon ko lang nalaman, no? Itong ganitong klaseng sign of the cross, yung tatlo, no? Ito ay sign of the cross na ginagamit ng Eastern Orthodox Catholic Church, Church of the East at Eastern Catholic Churches. Ito ay galing sa tradisyon ng Byzantine, Assyrian at Chaldean churches, no? So, tatlong daliri pakanan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, pakanan. So, gayto, magkabaliktad pala sa ating kasing Katoliko, di ba, dalawa, tapos nakatupi ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, dito muna, di ba, Espiritu Santo. Sa Orthodox, no, yung Eastern Rite na Catholic Church, which is yung Orthodox, pakanan. Sa kanan naman sila. So, sa ngalan ng Ama, tatlo naman yung kanila, ha, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ganun naman ang kanilang tradisyon. Sa atin naman, pakaliwa, pakanan, ito yung tinatawag na silangan, no? Silangang bahagi ng Kristyanismo. Ito yung Roman Catholic Church o yung Latin Rite na tinatawag. So tayo, lahat ng ng Roman Catholic Church o yung Latin Rite, tayo ay pakaliwa bago magkanan, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, yung Orthodox naman, which is under the Communion of Rome, no? Etong Eastern Orthodox, mga Katoliko din sila, pakanan naman sila sa kanan, sa ngalan ng Ama, tatlo nga lang. Ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. So, ganun yung sa Orthodox. So, meron siyang pagkakaiba, no? Now, ikalawa, kaliwa hanggang kanan hanggang gitna, maliban sa tatlong daliri. Ito ay ginagamit sa Latin Church of the Catholic Church, Lutheranism, Anglican at sa Oriental Orthodoxy. So yung ganito, no, yung ganitong sign of the cross, ito ay ginagamit din at ginagawa ng mga Protestante. No, meron sign of the cross ang mga Protestants. Ito yung Anglican, no, yung Anglicanism, yung Anglican Church. Yung ibang Lutheran, yung mga ibang Lutheran churches, meron silang sign of the cross. Yung Oriental Orthodoxy, meron din silang sign of the cross, no? At tayo, no, sa Latin Church, meron tayong sign of the cross. Ito po yung gumagamit ng kaliwa, no? Kaliwa. Ito yung kahit ang mga Protestante nagsa-sign of the cross pa kaliwa. So kapag ang sign of the cross mo is pa kaliwa, Roman Catholic Church. Tatandaan nyo, ha? Pero kung ang sign of the cross mo, pakanan, Catholic Orthodox ang gumagawa niyan. Ito ay tradisyon ng mga Orthodox, no, Orthodox Church na nakuha nila sa Byzantine tradition. Okay. Hindi po lahat ng Protestante meron pong sign of the cross. Pero po, merong mga ilang Protestante ang gumagamit, no, gaya ng mga ilang denominasyon ng Methodism at sa ibang sangay ng Presbyterianism tulad ng Church of Scotland at sa
Bikusa at ilan pang mga Reformed churches. Kasi yung mga Protestant churches, ang hirap nilang banggitin at hindi ko alam kung paano ko siya i-pronounce, no? So, meron pong mga mangilan-ngilan na Protestant churches na tinatangkilik ang sign of the cross. Bakit ba tinatangkilik ng mga Protestante, no, na may mangilan-ngilan na Protestant na sila ay nagta-sign of the cross? Dahil, nung wala pa pong Reformation, wala pa pong Protestante, ang mga Protestanteng ito, dati po silang mga Katoliko. No, wala pa nga pong sulpot nun eh. Pagano lang. Ang naglalaban, pagano, tsaka Katoliko. No? Ayun ang, kasi nauna talaga pagano. 'Di ba? Actually sulpot tayo kung ano, sulpot na matatawag ang Kristyanismo kung overall na religion or pananampalataya, kasi talaga namang nauna ang paganismo. 'Di ba? Ultimo yung sa Lumang Tipan, kung babasahin natin, kailan lang ba nakipag-usap ang Diyos Ama sa mga tao? Hindi po ba? Yung kay ano na. Pero yung nakipag-usap ang Diyos Ama nun kay Moises, 'di ba? Kahit kay Moises na lang, may mga umiiral ng paganismo. So meaning to say, nauna talaga ang mga pagans. 'Di ba? Nauna sila. Kasi wala naman din silang ideya eh. Wala silang ideya kay Lord o sa Diyos, kasi during that time sa Old Testament, hindi naman siya nagpapakita. Gumagamit ang Diyos Ama ng mga himala o ng mga tao kung paano isasaysay yung nais ng Diyos, no? Gumagamit siya ng mga propeta. Pero yung literally na nakikita siya ng tao dun sa Old Testament, wala. Kaya kung babasahin ninyo, no, ang Old Testament, puro siya pagano. No? Kasi nga hirap ang mga tao na paniwalaan na may Diyos talagang umiiral. Kaya ang ginagawa ng Diyos, no, siya ay nagpapakita ng mga pambihirang himala. Pero bakit sa kabila ng maraming himala na ginawa ng Diyos, hindi pa rin naniniwala ang tao? Kasi during the time of the Old Testament, ang mga tao gumagamit na rin ng mahika. Hindi ba naglaban si Moises at saka yung alagad ni Paraon, labanan sila ng kapangyarihan? So ibig sabihin, hindi na siya ordinary. 'Di ba? Kasi 'di ba sabi, nakakapagpalaya si Kristo ng masasamang espiritu. For sure black magic 'yan. 'Di ba? Kaya yung mga tao nun sa Old Testament confused. 'Di ba? Diyos ba talaga 'to? O sa Diyos ba talaga 'to nagmumula yung panahon nila Moises? Kasi kung nagagawa ni Moises gumawa ng pambihirang himala sa pamamagitan ng Diyos, kaya rin 'yan ng mga gumagamit ng mahika. No, yung ayaw ng Diyos, yung mga albularyo, yung mga mangkukulam, 'di ba? Gumagamit din sila ng mahika. Kaya yung mentality ng tao noon, sa Diyos ba nang gagaling 'to? Parang malabo, imposible, kasi kalat ng Salamangka, no, sa panahon ng Lumang Tipan. Kaya nga ang daming pagano eh. No, kaya tayong mga Kristiyano, kung magre-rely tayo, sino nauna, ang mga pagans o tayo na mga Kristiyano, sulpot tayo, nauna sila sa atin. Pero sa usapin ng Kristyanismo, Katoliko ang nagpasimula. Lahat ng mga Kristyanismong sekta, lahat yan sulpot. Kaya ito, tung bago magkaroon ng Reformation o magkaroon ng Protestante, merong mga mangilan-ngilang Protestante na tinatangkilik ang sign of the cross. Like what I've said, no, lahat ng mga nagtatag na mga Protestanteng sektang ito na kinikilala ng Catholic Church ay dati silang mga Katoliko. At ang pagtangkilik at pagtanggap nila ng sign of the cross sa atin ay sila mismo ang nakasaksi na ito ay bahagi ng tradisyon. Ito ay umiiral at pinalaganap at itinuro na nung mga panahon pa ng mga sinaunang Kristiyano. No? Kaya nga nila tinatangkilik kasi naabutan nila ang Catholic traditions. Ultimo dun sa Eastern Rite, dun sa Orthodox, 'di ba? Meron silang sign of the cross kasi ito ay inadapt at minana natin sa mga sinaunang Kristiyano. Magpahanggang dun sa panahon pa ni San Pedro. Kaya meron tayong mga sign of the cross, even the Protestant. Ito nga lang yung mga legal na Protestante, hindi yung mga Protestante ngayon na hindi natin alam kung saan ba nagmula yung mga at nagsulputan sila. Pero yung sign of the cross na ginagawa, no, ng mga Protestante na legal, na ang pagiging Protestante, sila mismo ay nakasaksi na ito ay bahagi ng tradisyon bilang isang Kristiyano. No, kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat meron kang sign of the cross. Okay. Now, maraming taong gumagamit ng salitang, oy, alam nyo yan,
Alam nyo to, mga 90s, batang 90s. Tayo noon, kapag 'di ba meron tayong mga kaibigan, meron tayong tropa, kunyari may sasabihin sa inyo, 'di ba? Huy, crush kayo ni ano? Promise, cross my heart, hope to die. 'Di ba meron tayong ganyan, tayong mga 90s na batang 90s na para kapag hindi natin masyadong matanggap yung statement ng kausap natin or masyado siyang too good to be true, no, masyadong too good to be true, meron tayong panakot. 'Di ba meron tayong panakot noon na, totoo yan sinasabi mo? Promise, cross my heart, hope to die. Kandado susi, nakalak. 'Di ba may ganun-ganun tayo? So, marami pong mga taong gumagamit ng ganong salita. Yung cross my heart, hope to die, no? Ito ay isang panunumpa bilang paggawad ng tanda sa puso na nagpapakita ng katapatan sa kanyang pananalita at panunumpa sa harap ng Diyos sa parehong personal at legal na sitwasyon. So, ito palang cross my heart, hope to die, hindi siya dapat ginagawang biro. No? Cross my heart, hope to die, mamatay ka man. Di ba may ganun tayo noon, yung mga kabataan natin. Hindi siya dapat ginagawang biro kasi yung cross my heart, hope to die, ito ay panunumpa. Sinusumpa mo sa Diyos, no, na ang lahat ng sinasabi mo ay totoo. So, hindi siya dapat basta-basta binibigkas o sinasalita. No, itong cross my heart, hope to die, kasi naglalagay ka na ng krus sa mismong puso mo bilang pagpapakita na ikaw nga ay tapat, no, sa mga sinasabi mo. Okay. Ang sign of the cross ay orihinal na ginawa sa ilang bahagi ng daigdig ng mga Kristyanismo gamit ang kanang kamay na hinlalaki sa noo lamang. So, yung sign of the cross, no, ito ay nagsimula gamit daw ang hinlalaki. So, ganito pala siya. Tapos, sa ibang bahagi ng sinaunang Kristiyano sa mundo, ito ay ginagawa gamit ang buong kamay o gamit ang dalawang daliri. So, meron daw sign of the cross na gamit lang ang hinlalaki. Siguro ganito yon, no, sa ibang bahagi ng Kristyanismong lugar noon. Meron din tayong ginagamit na gamit ang buong kamay, na which is, di ba may ganon? Buong kamay. Meron din ganito, buong kamay. At meron din gamit ang dalawang daliri. Eto. So, iba-iba siya, di ba? Iba-iba. Ngayon, sa taong 200, no, noong 200 year, sa Carthage na ngayon ay tinatawag na modernong Tunisia, Africa, no? Nung 200 AD dito sa Carthage, isinulat po ni Tertullian. Ito po ay si Tertullian po, sa lingid sa inyong kaalaman, siya po ang isa sa ating church father. Siya ang isa sa ama ng ating simbahan, no? Ngayon, itong si Tertullian, meron siyang sinulat. No, year 200. Imagine niyo ha, year 200. Ganun na to katanda. Ang sabi ni Tertullian, kaming mga Kristiyano ay tinatatakan ang aming noo sa pamamagitan ng tanda ng krus. So meaning to say, year 200, ganyan lang ang sign of the cross. See? Kaya ang sign of the cross natin, sabi nilang hindi ito biblical, no. Ito ay nasa tradisyon mismo ng mga sinaunang Kristiyano, year 200. Ang sabi ni Tertullian, ama ng ating simbahan, kaming mga Kristiyano, year 200, wala pang sulpot. Kaming mga Kristiyano ay tinatatakan ang aming mga noo sa pamamagitan ng tanda ng krus. So, tung year 200, no, sabi niya, kaming mga Kristiyano, tinatatakan namin ang aming noo na tanda ng krus, kaming mga Kristiyano. So, tung year 200 existed na. Diba? So, meaning to say, bago pa mag-year 200, meron ng ganitong sign of the cross. Hindi siya gawa lang. Meron ng tradisyon ang mga sinaunang Kristiyano na ang sign of the cross nila, ganyan lang. Diba? Kaya hindi mo siya pwedeng sabihin pangpaganong pamamaraan. Mali yan. Okay. Meron ding interpretasyon ang ilan sa mga ama ng simbahan o church fathers.
merong ipinapaliwanag o itinuturo sa atin ang ama ng ating simbahan, na which is yung mga church fathers noon pa, no? Ang sinaturo ng ating mga church fathers pagdating sa sign of the cross, bakit sa noo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, bakit sa noo? 'Di ba? Bakit ang sign of the cross natin sa noo? Kaya po sa noo, ayon sa turo ng mga church fathers natin, no, ang noo po ay sumasagisag ng langit dahil ito ang pinaka mataas na bahagi ng ating katawan. Kaya in the name of the Father, nasan si Father? Nasa heaven. Tama? Okay. Ngayon, bakit naman sa dibdib? Meron iba sa dibdib, pero rin sa tiyan. 'Di ba? Bakit sa dibdib o bakit sa tiyan? 'Di ba? In the name of the Father, pwede naman nating ibahin, pwede naman sa tuhod. 'Di ba? Pwede naman sa paa. So bakit ang turo ng church fathers sa tiyan? No? Ang noo sumasagisag sa langit, ang Ama, 'di ba? Siya ay nasa langit. Ang tiyan o tuktok ng tiyan natin, ito yung tinatawag na solar plexus. Ano yung solar plexus? Ito yung tawag na lupa. Bakit? Dahil ang langit, ang nasa ilalim niya ay ang lupa. Bakit sa tiyan? Dahil si Kristo ay ipinaglihi lalang ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Birheng Maria. Kaya sa tiyan. Okay ka ba, tiyan? Okay. Ngayon, bakit naman sa balikat? Diba? Bakit ang sign of the cross natin meron sa balikat? Ang balikat po, ito ay tanda ng kapangyarihan at pag-aalaala sa Trinidad at ang pagkakatawang tao ni Hesukristo. So kapag meron po tayo sa balikat, ito po ay pagpapakita ng otoridad o kapangyarihan o pagpapaalaala sa Holy Trinity. In the name of the Father, because our Father is in heaven. In the name of the Son, because Jesus Christ, no? Siya ay ipinaglihi ni Maria. Siya ay pinagbuntis sa tiyan. Holy Spirit, pagpapakita na itong tatlong to sumasagisag na tatlong persona. Iisang Diyos o Holy Trinity. Okay. Ngayon, ayon dito kay Pope Innocent, no? Taong 1198 to 1216. Biruin mo, 11th century. 11th century pa to, ha? Ano ang sabi ni Pope Innocent? Sabi ni Pope Innocent, ang sign of the cross ay ginawa gamit ang tatlong darili dahil ang paglagda ay ginagawa kasama ng Trinidad. Ganito ang ginagawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula sa kanan hanggang sa kaliwa, sapagkat si Kristo ay bumaba sa langit. Isa sa dakilang tradisyon ng simbahang Katolika ang sign of the cross. Itong sign of the cross ng Roman Catholic Church, ito ay ginagawan po ng issue ng mga Protestante. Pinagtatawanan nila ang sign of the cross natin, lalong-lalo na ng sektang galit na galit sa krus, walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo, 1914. Hindi po ba? Pinagtatawanan nila, nilalait nila ang sign of the cross. Ang sabi, ang tanda ng sign of the cross o ang tanda ng krus ng Iglesia Katolika, no? Ito daw ay mga pangpagano. Pagano daw tayo? Paano ninyo ikinararangal kayong mga Katoliko? Diyan pinatay ang Diyos nyo, natuwa pa kayo. Diba? Samantalang ang krus na yan ay hatulan ng kamatayan ng mga kriminal, tapos pinangangalandakan ninyo na kayo ay naggagaganya. Ano kayo, mga kriminal? Yan ang tindig ng Iglesia ni Cristo, 1914. Ngayon, tututulan natin ang kanilang baluktot na unawa pagdating sa sign of the cross.
Ang sign of the cross ng Roman Catholic Church, ito ay tradisyon at kaugalian, no, ng ating simbahan na nagmula pa sa panahon ni Tertullian o Tertullian era, 200, no, year 200. Siya ay isa sa ama ng simbahan o isa sa church father ng Roman Catholic Church na nabuhay sa pagitan ng 160 to 220 AD. Isinulat ni Tertullian, no, siya ay nagsulat, no, to si Tertullian, no, na ama ng ating simbahan sa kanyang kapanahunan noong 200 AD, no, ang sabi ng kanyang sulat, sa lahat ng aming paglalakbay, yung mga sinaunang Kristiyano sa taon ng 200 AD, ano ang ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano? Sabi ni Tertullian, sa lahat ng aming paglalakbay at bawat pagkilos at sa aming paglabas at pagpasok, sa pagsuot ng sapatos, paliligo, pagkain sa lapag, sa pagsisindi ng kandila, sa paghiga at pag-upo, anuman ang aming ginagawa sa buhay, minamarkahan namin ang aming noo ng tanda ng krus. Meaning to say, year 200, Tertullian era, ang mga sinaunang Kristiyano, bago sila gumagawa ng isang hakbang, halimbawa, ikaw ay magsasaing, ikaw ay magluluto, lalabas ka ng bahay mo, magsusuot ka ng sapatos mo, papasok ka ng CR para maligo, ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano, no, na mag-sign of the cross sa pamamagitan ng hinlalaki at pagmamarka ng krus sa kanilang noo. Ganon sila kabanal. Kaya kung titignan nyo, ang daming santo. Imagine niyo, sabi rito, sa lahat ng aming paglalakbay, ang mga sinaunang Kristiyano noon nangangaral. So sa bawat paglalakbay nila, nagsa-sign of the cross na sila. At bawat pagkilos sa aming paglabas at pagpasok, so kung sila ay lalabas ng bahay, nagsa-sign of the cross muna sila. Kung sila ay papasok sa loob ng bahay, magsa-sign of the cross muna sila. Sa pagsuot ng aming sapatos, so magsasapatos pa lang bago sila magsapatos, sign of the cross na naman. Bago maligo, sa paliligo, sign of the cross. Pagkain sa lapag, bago kumain. Hindi ba turo yan sa atin? Magdasal bago kumain. Ang mga sinaunang Kristiyano, bago kumain sa lapag, sila ay nagsa-sign of the cross. Sa pagsisindi ng kandila, sa kanilang mga pananalangin at pagdadasal, no, na ginagawa, bago sila magsindi ng kandila, sila ay nagsa-sign of the cross. Sa paghiga at pag-upo, anong paghiga at pag-upo? Meaning to say, pagkagising at bago matulog, sila ay nagsa-sign of the cross. Ano man ang aming ginagawa sa buhay, minamarkahan namin ang aming noo na tanda ng krus. Because year 200, si Tertullian, ang isa sa ama ng ating simbahan, doon sumibol ang sign of the cross. Year 200, wala pang sulpot. No? Malinaw po yan, ha? Okay. At itong ang tanda ng krus na ito ay sinulat ni Tertullian, ang ama ng ating simbahan, sa kanyang kapanahunan sa pagitan ng 160 to 220 AD. Malinaw po ba? Malinaw. Okay, next. Dito tayo sa kasaysayan ng sign of the cross. No? Dito tayo sa history. Okay. Noong unang panahon, sa isang maliit na krus, no, idadampi o ihipo ang hinlalaki o daliri, pagkatapos ipapahid ang daliri sa noo. So noong panahon ni Tertullian, ang mga sinaunang Kristiyano, sila ay gumagawa ng maliit na sagradong imahe na krus. At itong maliit na krus na ito, idadampi nila doon sa bagay na yon ang kanilang hinlalaki. Pagdadampi ng kanilang hinlalaki doon sa maliit na krus, no? Ito halimbawa, krus, may hawak akong krus. Idadampi ko yung krus ko, pagdadampi ko, mamarkahan ko ang aking noo ng sign of the cross. Hindi ba tayo, pansinin ninyo, tayong mga Katoliko, kapag may nakita tayong banal na imahen, sabihin nyo, hindi nyo rin to ginagawa, hahawak tayo sa imahen at tayo ay magsa-sign of the cross. Hindi ba? Kapag tayo nagpupunta tayo sa Nazareno, sa Baclaran, no? O pumunta tayo sa Padre Pio Church,
no, kung saan mang simbahan kayo nagpapanata at nagdedebosyon, hindi ba humahawak tayo sa mga sagradong imahe ng Catholic Church? Tapos pagkahawak natin, tayo ay magsa-sign of the cross. Ganon din sa panahon ni Tertullian. Idadampi nila yung kanilang hinlalaki sa maliit na krus na kahoy na yon at magsa-sign of the cross. Doon nagsimula ang tradisyon, ang kasaysayan kung bakit tayong mga Katoliko ay humahawak sa mga banal na imahin. Dahil ang nire-representa ng mga imahin ng simbahang Katolika ay sagrado at banal. So ang gagawin natin dahil sila ay sagrado at banal, tayo ay dadampi sa mga imahing ito. No? Dahil to ay mga banal at tayo ay magsa-sign of the cross para pabanalin ang ating mga sarili. Tatandaan ninyo, nung si Kristo ay dumakad, di ba? Merong isang may sakit na babae na hindi tumitigil yung pagdurugo. Pero nung nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Kristo, ang babaeng ito ay agad na gumaling. So tayong mga Katoliko, katulad ng damit ni Jesus, ang mga bagay na ito ay ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng no? So tayong mga Katoliko, tulad ng damit ni Jesus, ang mga bagay na ito, ang damit ni Kristo ay isang bagay, no? Sang-ayon naman po kayo sa akin diyan. At naniniwala tayo na ang mga bagay na ito, basta't ang nire-representa ay banal, ito ay nagiging daluyan ng himala ng Diyos. Kaya nga pag tayo ay humawak sa Nazareno, 'di ba? Yung mga deboto ng Nazareno rito, 'di ba? Pag humawak tayo doon, agad silang gumagaling. Hindi ba? Kasi tayong mga Katoliko ay may tradisyon na kinakailangan tayong dumampi sa mga banal na bagay at idampi natin sa ating mga katawan sapagkat ang nire-representa ng mga bagay na ito ay banal. At dahil banal ang nire-representa ng mga bagay na nasa loob ng simbahang Katolika, ito ay ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng kanyang himala. At itong daluyan ng kanyang himala na ating dinadampi ang ating mga kamay, ipapahid natin sa ating mga katawan bilang tayo ay mapabanal para tayo ay pabanalin. Hindi po ba? Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga sulpot na ito na kapag humawak ka, bakit tayo naghahawak na pupunas, ginagawa nating Diyos? Wrong! That is a wrong interpretation. Even sa year 200, Tertullian states na pag sila ay nagsasign of the cross, kailangan meron silang object na maliit, meron silang imahin na maliit ng krus na kung saan ang mga sinaunang Kristiyano hahawak doon. Doon mismo sa krus na yon, sa maliit na krus sa hawakan. Idadampi mo yung hinlalaki mo at magmamarka ka ng krus. Just like us, we Roman Catholic, no, tayong mga Katoliko, tayo ay hahawak sa mga sagradong imahe ng ating simbahan because we Catholic believes that na itong mga sacred images na to, na ang nire-representa ay mga banal, ito ay maaaring gawing daluyan ng himala ng Diyos. Dahil banal yan eh. At dahil banal ang bagay na yan, pag hinawakan mo, napapabanal ka. At mas lalo kang mapapabanal kung mamarkahan mo ng antanda ng krus ang sarili mong katawan. At ang himala ng Diyos na pinadadaloy niya sa mga sagradong imahen, yan ay dadaloy mismo sa iyong sariling katawan sa pamamagitan ng pagdampi natin sa mga banal na bagay. Nakukuha niyo po ba ako? Kaya itong antanda ng krus na ito, no, na ginagawa natin, paghawak natin sa mga sagradong imahen at i-apply natin sa ating sarili, ito ay nasa tradisyon na ng simbahang Katoliko. Year 200. Wala pa pong sulpot, wala pa pong Biblia. Wala pa pong Biblia neto. Ginagawa na po ito ng mga sinaunang Kristiyano. O paano yan? Sasabihin nila hindi daw biblical ang sign of the cross. Wala pang Bible. Ito ay naging tradisyon na ng mga sinaunang Katoliko, sinaunang Kristiyano. Hindi ba? So ito ay nagpapatunay, year 200, no, year 200 AD, meron ng Katoliko. Umiiral na tayo, wala pang Bible. Ginagawa na to ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi po ba? Okay. Ayon po sa kasaysayan, ang pagbabago ay naganap noong 11th century. Ito ay tinuro sa aklat ng pangalan
ng panalangin ni King Henry ang sign of the cross sa 4 na bahagi ng katawan ng tao. So ang sign of the cross na ina-apply natin ngayon sa 4 na bahagi ng ating katawan, ito ay nagpasimula 11th century. So meaning to say, ganon katagal yung panahon na ang ginagamit o ginagawa ng pagsa-sign of the cross ng mga sinaunang Kristiyano ay sa noo lang. At dahil sa sumulat si King Henry sa kanyang aklat na panalangin o Book of Prayer ni King Henry, siya ang nagturo sa atin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ganyan ang sign of the cross. Pero kahit anuman ang pagkilos o galaw na ginagawa ng mga kamay ng mga Katoliko, magkakaiba man ang pagkilos o paggalaw, ang point dito, meron na pong sign of the cross, wala pa pong sulpot na Kristiyano. Wala pang Biblia, may sign of the cross ng umiiral. No? Okay. Ang sign of the cross ay itinuro ni King Henry sa pamamagitan ng kanyang aklat sa paraan ng pananalangin. Kaya hindi dapat pinagtatawanan ng mga sulpot na to, kinukutya ng mga sulpot na to, ang sign of the cross ng Roman Catholic Church. Bakit? Dahil ang bawat tradisyon ng Roman Catholic Church ng Iglesia Katolika ay hindi po yan iniimbento. Hindi po yan gawa-gawa lang. Hindi po yan sa guni-guni lang. No? Ang tradisyon ng simbahang Katolika, ito ay may pinagmulan, ito ay may kasaysayan, ito ay isang tradisyon na mismong ang mga sinaunang Kristiyano ang nagsasagawa nito. Hindi po siya pinagtatawanan ang antanda ng krus ng simbahang Katolika. Okay. Dito tayo sa mga statement ng mga sulpot patungkol sa ano ba ang krus para sa kanila at ano ba ang krus para sa ating mga Katoliko. Ang sabi ng mga iglot, INC 1914, mga galit sa krus. Nako, Geneva Cross. Okay. Ang simbolismo ng krus, yan ay sumisimbolo ng isang sumpa. Dahil dito pinapatay sa krus na yan ng mga kriminal kayong Katoliko kayo, nagsa-sign of the cross kayo, no? Tinatatakan nyo ng krus ang mga katawan nyo, mga kriminal ba kayo? Yan ay simbolismo ng sumpa. Simbolismo ng mga kriminal na pinapatay sa krus. Tapos maggagaganong kayo. Ano kayo mga kriminal? Okay. Ang sabi dito, Galatia 3 verse 13, ang sabi sa Galatia, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibibitin sa punong kahoy. So malinaw sa Galatia, no? Ang sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. So meaning to say, kung ang pagkamatay sa krus noong unang panahon, ito ay isang sumpa, ang sabi ni Kristo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. So hindi na siya sumpa. Kaya nga tinatangkilik natin ng St. Peter's Cross, St. Andrew's Cross, ang mga cross na kung saan doon pinatay ang mga apostol. Ito ay ating pinararangalan. Bakit? Sapagkat Galatia 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. So yung sumpa, yung sinasabing sumpa na lumang kautusan, tinubos na ni Kristo. So hindi na siya sumpa. Hindi po ba? Tinubos na yan sa Galatia 3 verse 13. Ang sabi ng mga iglot, ang sign of the cross ay isang sumpa. Dito pinapako ang mga kriminal. Yes, I agree. Noon. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Nung isinumpa si Kristo at siya ay ipinako sa krus, tayo ay kanyang itinubos sa sumpa. Kaya the Jesus Christ cross is not a sumpa. It is not a curse. Dahil tinubos na yan ni Kristo. Kaya nga 'di ba, may mga lumang kautusan, lumang alituntunin na ipinawalang bisa na
dahil si Kristo mismo ang nagbago nun. At isa sa mga lumang kautusan o lumang alituntunin, itong krus ni Kristo, hindi po yan sumpa. Diba? Ang sumpa po, yung magpanggap kang sugo. Magpanggap kang anghel, yan ang sumpa. Promise. No? Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibibitin sa punong kahoy. So meaning to say, isinumpa ang bawat nabibitin sa punong kahoy nung panahon ni Kristo. Lahat po ng pinako sa krus, no, ito ay sinumpa. Yun ang paniniwala at kautusan nila. Yun ang tradisyon siguro ng mga panahon ng Judaism. But sa panahon ng Judaism, kung sinumpa ang lahat ng ipinako sa krus, tinubos naman tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. So tinubos niya na tayo mula sa sumpa. Kaya yung cross ni Jesus Christ, even the cross nung 11 apostles na namatay sa krus, di ba, pinako sa krus, hindi po yun sumpa. Sapagkat yung mga krus na yan, tinubos na po ni Kristo. Linaw ha? Dalawa. Ang krus, ang simbolismo nito ay isang kaligtasan. Ang krus ay simbolo ng kaligtasan. Unang Korinto 1 verse 18. Para sa mga nawalan ng kahalagahan ng krus ay hangal, I repeat, para sa mga nawalan ng kahalagahan na ang krus ay isang hangal, ngunit para sa ating mga Katoliko, no, na naligtas, ito ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. See? Unang Korinto 1 verse 8. Para sa nawala ng kahalagahan ng krus ay hangal. Ang mga taong walang pagpapahalaga sa krus, sabi dito, ay mga hangal. Hangal kayo na walang pagpapahalaga sa krus ni Kristo, mga hangal. Ngunit, para sa atin na naligtas, para sa ating mga Katoliko, ito ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya mataas ang ating pagpapahalaga at pagpaparangal sa krus ni Kristo. Malinaw po ba? Kaya yung mga hindi nagpapahalaga sa krus, sabi rito sa unang Korinto 1 verse 18, mga hangal kayo. No? Bible na po ang nagsabi. At para naman po sa atin, sa ating mga Katoliko to na naligtas, ito ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya tayo nagpapahalaga sa krus ni Kristo. Actually, hindi lang krus ni Kristo, pati krus ng mga alagad. Yung mga krus na kung saan doon pinatay ang mga banal, pinahahalagahan natin to. Dahil ito ay simbolismo ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen? Amen tayo dyan. Okay. Ang krus ay tanda ng pagiging Kristiyano bilang tagasunod ni Kristo. So, ang krus natin ngayon, ito ay isang tanda, no, na tayo ay followers of Christ. Meron ba tayong mababasa? Yes, meron. No? So, yung mga hindi nagpapahalaga sa krus, hindi sila Kristiyano. Hindi sila followers of Christ. No? Mga hangal sila. Mateo 16 verse 24. Kung nais mong sundin ako, dalhin araw-araw ang iyong krus at sundin ako. See? Utos yan ha. Ang sabi rito sa Matthew 16 verse 24, kung nais mo kong sundin, sabi ni Kristo, kung gusto mo kong sundin, no, kung talagang sinusunod mo ko, araw-araw mong dalhin ang iyong krus at sumunod ka sa akin. So tayong mga Katoliko na may mataas na pagpaparangal sa krus ni Kristo, ito ay araw-araw nating bit at dala-dala. No? Bakit? Sa sign of the cross pa lang, araw-araw, kaagapay na natin ang krus ni Kristo. Kung nais mong sundin si Kristo, dalhin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Ang sign of the cross is the cross of Jesus Christ. And we, Roman Catholic, are the true followers of Christ. No? Sumunod ka. Sabi ni Kristo, gusto mo akong sundin? Sabi ni Jesus, dalhin mo krus mo, lika rito. Ganun tayo.
sumusunod lang tayo sa utos ni Kristo. Tayo namang mga Katoliko, ang sagot natin, opo Panginoon, susunod na po ako sa inyo. Dala ko na po ang krus ko. That is the sign of the cross. Okay po ba? Okay, next. Ang krus ay aral ni Kristo. Filipos 3 verse 18. No, I repeat, ang krus, ito ay aral o doktrina po mismo ni Jesus. Ang sabi rito sa Filipos 3 verse 18, maraming mga mananampalataya na ang buhay ay salungat sa layunin ng kamatayan ni Kristo sa krus. No? So marami raw mananampalataya na tutol, no, sa layunin ng kamatayan sa krus ni Kristo. So sinabi rito sa Filipos, nasa ano na pala siya talaga, mangyayari talaga siya, no? Marami raw mananampalataya na itatatwa ang krus ni Kristo. Dahil hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang tunay na layunin ng krus ni Jesus. No? At dahil hindi nila alam ang tunay na layunin, sila ay sasalungat. So sino tong mga sumasalungat na to? Ito yung mga tao na takot at galit sa krus ni Jesus. Ayon sa Filipos 3 verse 18, maraming mga mananampalataya na ang buhay ay salungat sa layunin ng kamatayan ni Kristo sa krus. So, meron na po siyang iniwang aral sa atin, no? Na may mga mag-uusbungang mananampalataya, no, sa ilalim ng kanyang pangalan ni Kristo na sasalungat sa layunin ng kanyang kamatayan sa krus. Tututol at kokontra sila sa krus ni Kristo. Ngayon, ang krus, ang simbolismo nito para sa ating mga Katoliko, ito ay bagong buhay kaisa si Kristo, no? Pag sinabing bagong buhay kaisa si Kristo, ito ay mababasa sa Galatia 5 verse 24. Ano ang sabi sa Galatia 5 verse 24? Ang mga pita ng tao at ang mga hangarin ng laman ay ipinako sa krus ni Kristo. See? Galatia 5 verse 24, ang mga pita ng tao at ang mga hangarin ng laman ay ipinako sa krus kay Kristo. Kaya po, nung mga panahon ng sinaunang Kristiyano, kapag sila ay nagkakaroon ng temptations, natutukso, naaakit, naa-attract, na maaari sila ay mag-commit ng mortal sin, these early Christians, no, itong mga sinaunang Kristiyano, sila ay sa sign of the cross. Bakit? Dahil sa tuwing ikaw ay binabagabag, sa tuwing ikaw ay natutukso, sa tuwing ikaw ay nasa kasalanan, nakababad ka sa kasalanan, mag-sign of the cross ka. Ipako mo sa krus ni Kristo ang mga pita ng laman. Ito ang sabi, ang mga pita ng tao at ang mga hangarin ng laman ay ipinako sa krus kay Kristo. Kaya kung ikaw ay natutukso, ikaw ay nasa bisyo, ikaw ay nalalayo sa Diyos, mag-sign of the cross ka at sabihin mo, Lord, ipako mo sa krus mo ang mga kahinaan ko. Kaya ang sign of the cross ng Catholic Church ay napaka-importante sa atin. Kasama din dito sa ating pagsa-sign of the cross ang pagpapapako natin sa ating mga kahinaan sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Kaya kung tayo ay nababagabag, tayo ay napanghihinaan, tayo ay sinusubok ng panahon at pagkakataon, mag-sign of the cross po tayo at sabihin nating, Panginoon, na panghihinaan ako, ipako mo sa iyong krus ang aking mga kahinaan. Okay po ba? Approve? Okay, amen. Next. Ipinagmalaki ni San Pablo ang krus ni Kristo at inilimbag ito sa kanyang sariling katawan. So, imagine niyo, di ba? Ultimo si San Pablo, inilimbag niya ang krus sa sarili niyang katawan. San Pablo, isa sa naging alagad ni Jesus. Isa sa tagasunod ni Jesus. Si Pablo na dating si Saulo. Si Pablo na dating si Saulo na pumapatay ng mga sinaunang Kristiyano. No? Nung siya ay na-convert, sa sobrang pagmamahal niya sa simbahan, mismo ang krus ay inilimbag niya. No? Anong inilimbag? Itinatak niya sa kanyang sariling katawan. May mababasa ba? Meron po. Galatia 16 verse 14 and 17. Ang sabi dito, ngunit para sa akin lamang, ipinagmamalaki ko ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin nyo itong unang talata pa lang na to. Ngunit para sa akin lamang,
ipinagmamalaki ko, sabi ni Pablo, ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. So kung si Pablo, ipinagmamalaki niya ang krus ng ating Panginoong Hesukristo, ganun din tayong mga Katoliko. Ipagmalaki natin ang krus ni Hesukristo. Ang mga iglot hindi ipinagmamalaki. So lumalaban na naman sila kay San Pablo. No? So kung sakali pala may iglot sa panahon ni San Pablo, ang sasabihin nila kay San Pablo, huwag mong ipagmalaki ang krus ni Kristo dahil yan ay tanda ng sumpa, tanda ng isa kang kriminal. Pero ayon kay San Pablo, ngunit para sa akin lamang ipinagmamalaki ko ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Doon pa lang una pa lang tong latag na to, pinagmamalaki. Proud ako, sabi ni San Pablo, proud ako sa krus mo, Kristo. Ipagmamalaki ko yan, ibabalanda ko yan. Diba? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, sabi ni San Pablo sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang mundo ay namatay sa akin at namatay ako para sa kanya sa mundo. Sana wala na akong kaguluhan, sapagkat ang patotoo na nasa aking katawan ay totoo na ako ay alipin ni Jesus. Nung nilimbag ni San Pablo ang krus ni Jesus sa kanyang katawan, ito ay isang pagpapatotoo ni San Pablo na siya ay alipin ng Panginoong Hesukristo. Kaya lahat tayo na nagbibigay pagpaparangal, sa krus ni Kristo, lahat tayo na gumagawa ng sign of the cross, tayo ay sumisigaw, tayo ay nagpapatotoo na tayo ay alipin ni Kristo. Katulad ni San Pablo, ang sabi niya, basahin natin ng buo, ano sabi ni San Pablo? Ngunit para sa akin lamang, ipinagmamalaki ko ang krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang mundo ay namatay sa akin at namatay ako para sa kanya. Sana wala na akong kaguluhan, sapagkat ang patotoo na nasa aking katawan, na which is ang krus ng Panginoong Hesukristo, ay totoo na ako ay alipin ni Jesus. Linaw po, di ba? San Pablo, pinagmamalaki niya yung krus ni Kristo, pero ang iglot, tinatatwa, pinagtatawanan, tinatakwil, kinakahiya. Samantalang si San Pablo, pinagmamalaki niya ang krus ng Panginoong Hesukristo. Okay. Ang krus ay isang tanda na ang anak ng tao ay lilitaw sa kanyang muling pagparito. So ang krus po, ang krus na nating mga Katoliko, ito po ay sumisimbolo o isang tanda na lilitaw po muli. Lilitaw po muli ang anak ng tao, siya ay muling babalik. Muling pagbalik ni Kristo, Kung gayon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit. Matthew 24 verse 20. Kung gayon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit. Ano ba ang tanda ng anak ng tao? Crucifixion. Diba? Crucified, lay behind the storm. Crucified, crucifixion. Ang sabi sa Mateo 24 verse 20, kung gayon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit. So ano ba yung tanda ng anak ng tao? Ano ba yung tanda ni Jesus? Krus. Di po ba? Kaya malaki ang paggalang at pagrespeto natin sa krusipiho. Ang krus, ito ay isang tanda na ang anak ng tao ay lilitaw sa kanyang muling pagbabalik. At ang krus ay isang tanda bilang isang marka sa noo, katulad ng ginagawa natin sa Ash Wednesday. Palakpakan tayo, di ba? Ang bongga. Meron na tayong sign of the cross. Meron pa tayong sign of the cross sa pagbe-blessing. Meron pa tayong papuri sa iyo, Panginoon, na sign of the cross. Ngayon naman may cross pa tayo. Ito yung Ash Wednesday. Imagine ninyo, di ba? Ang simbahang Katolika, mahal na mahal ang krus ni Kristo. Di ba? Hindi na tayo nakontento para sa sign of the cross, para sa ating katawan. Sa sobrang pagmamahal natin sa krus ni Kristo, ultimo sa iba ibinibigay natin ito. Diba? Maging sa pagbabasa ng Biblia, papuri sa iyo, Panginoon. Mahal na mahal natin ang krus ni Kristo. At hindi rin siya nakaligtas
no? Sa tradisyon ng mahal na araw, ito ang Ash Wednesday. Di ba, Cruz? Okay. Ano nga ba ang Ash Wednesday? Di po ba? Kasi pa-cross din yun eh. No? So, ano na natin? Pagkabit-kabitin na natin, di ba? Para isang pasadahan na lang, alam na natin lahat kung ano bang halaga ng krus ni Kristong ito. No? So, dito tayo sa Ash Wednesday, napilit ni Yuyurakan, no? Binubugbog ng mga protestanteng sulpot na ito daw ay tatak ng demonyo. Itong Ash Wednesday natin. Tuhugin na natin. No? Okay. Ano tong Ash Wednesday na ito? Ang Ash Wednesday, ito po ay isang tanda o ito ay isang senyales na papasok na ang mahal na araw. Tama? Kapag tayo po ay nagpa-Ash Wednesday, signus na yan. Signal na, oops, papasok na ang Lenten season. Magmamahal na araw na. No? Ito ay 40 araw bago ang linggo ng pagkabuhay. So, unang tanong, bakit 40 days? No? Bakit 40 araw? Ang haba, haggard. No? Grabe yung tradisyon ng Catholic Church, lagpas isang buwan. Okay. 40 days kasi ito ay isang pagbabalik tanaw o commemoration nating mga Katoliko sa naging paghihirap ni Jesus ng 40 araw sa ilang. No? Nagbabalik tanaw tayo taon-taon. Ganun natin kamahal si Kristo. Ginugunita natin yung 40 days na paghihirap niya nung siya ay nasa ilang. Marcos 1 verse 3. Ano sabi ni San Marcos? Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. No? So doon po nakuha yung ideya na 40 days, no, ang ating mahal na araw. Okay. Ngayon, tayo ay nasa usapin na rin naman tayo ng Ash Wednesday. Meron akong itatanong sa inyo, no? Bakit ba kinakailangan tayong pahiran pa ng abo? 'Di ba? Kung iisipin niyo ang weird ng Catholic Church. 'Di ba? Kumbaga hindi na ba kayo kontento sa sign of the cross? Kinakailangan pati ba naman mag-aabo tayo ng krus Bakit ganon? Bakit may ganoon tayong tradisyon na meron tayong paabo, no? Paabo tuwing mahal na araw. Ano ba ang sinisimbolo, no? Ano ba ang sinisimbolo ng Ash Wednesday sa ating mga Katoliko? No, bakit abo? Ang dami naman, pwede namang oil, hindi ba? Pwede naman holy oil or pwede namang holy water. Bakit abo? Parang 'di ba parang ang dumi nga eh. 'Di ba abo? Pero yun ang ginagamit ng simbahan. No, bakit hindi holy oil, hindi holy water? Bakit abo? Okay. Ang abo, no, ang abo o ang araw ng Ash Wednesday, no? Bakit abo? Dahil ang araw ng Ash Wednesday o yung araw ng mga abo, no? Ito ay sumisimbolo sa pagsisisi, pagluluksa at pagtingin sa sarili dahil tayo ay mula sa alabok. Ito ay sumisimbolo ng humility o kababaang loob. Kaya abo ang inilalagay sa ating mga Katoliko sa noo dahil ito ay may simbolismo. No? Ito ay may simbolismo at ang sinisimbolo ng abong ito, kababaang loob. Ang tao ay mula sa alabok, pagluluksa at pagsisisi. No? Yan yung dahilan kung bakit tayo pinapahiran. No? Na pag ikaw ay tumanggap ng abo o ng Ash Wednesday, ikaw ay magluluksa. Kaya meron po tayong penitensya. May mga tradisyon tayo na huwag kakain ng karne. Pero hindi siya pinagbabawal. No? Pinapaiwas tayo na huwag kumain ng karne. No? Bakit? Dahil pag nagpalagay ka ng Ash Wednesday o ng abo sa noo, ikaw ay makikiisa sa 40 araw na paghihirap ni Kristo. Tinatalaga mo ang sarili mo na pag nalagyan tayo ng abo, itinatalaga ko ang sarili ko na ako ay magluluksa. Ako ay magsisisi. Ako ay magpapakababa dahil ako ay galing sa alabok. Kaya bilang pakikiisa at pakikibahagi, no, ng bawat miyembro ng Katoliko dito ng Simbahang Katolika,
tayo ay umiiwas sa mga bagay na maaaring magbigay ng kasayahan sa ating mga sarili. Yan ang tinatawag na fasting. No? Merong mga tao tuwing mahal na araw, yung mga addict dito sa sigarilyo, kapag dumarating ang mahal na araw, tinatanggal nila yan ng 40 araw. Sinasabi nila na, Panginoon, ako ay magsisisi, ako ay magluluksa, sasamahan kita, isusuko ko muna ang paninigarilyo ko. Yung iba naman, sa paglalasing, mga party goer, pag pumasok ang mahal na araw at tinalaga mo ang sarili mo, nagpalagay ka ng ash, no, sa iyong noo ng abo, kinakailangan mong sumunod. Sundin kung ano ang pamantayan ng mahal na araw. Dahil like what I've said, ang paglalagay ng abo, ito ay sumisimbolo na ikaw ay magsisisi, ikaw ay magluluksa. Kakalimutan mo ang sarili mong layaw. So kinakailangan, sa loob ng 40 araw na yon, sasamahan mo si Kristo sa kanyang pagdurusa. Kaya meron tayo na bawal kang kumain, yung iba bawal magpakabusog, yung iba bawal daw maligo, no? Pwede nyo na naman gawin yan. No? Pero kung kayo ay nagpalagay ng ash dito o ng abo sa noo, makiisa kayo, magluksa kayo. Kasi yung mga panahon na yon, yung mga oras na yon, nagluluksa ang Diyos. Sinusubok si Jesus sa ilang. Tingnan nyo ha, kung di ba masagwa, ang mahal na araw, ito ay commemoration ng paggunita natin dahil si Kristo ay sinusubok, no? Ni Satanas, pinahihirapan siya ng 40 days dun sa ilang. Tapos tayo nagpa-party, habang si Kristo nagluluksa, nagtatangis, tayong lahat umiinom, nakikipag-inuman, hindi ba ang pangit? Tapos nagpa-Ash Wednesday ka, na tandaan ng pakikiisa o tinatalaga mo ang sarili mo na ikaw din ay magluluksa dahil sa nangyayari kay Jesus, biglang makikita sa'yo, panay lamon mo, nagsangyup ka pa. Hindi ba dapat kapag nakikita mo ang Diyos na nagdurusa, dapat nagdurusa ka? Kung nakikita mo ang Diyos na nagluluksa, dapat nagluluksa ka. At taon-taon, ito ay ating ginugunita. Para hindi maalis sa tao kung gaano kadakila ang Panginoong Hesukristo. Para ipaalala taon-taon sa mga tao kung ano ang ibinigay ni Kristo sa ating mga tao. Buhay. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Hindi po ba? Pinatay si Kristo sa krus dahil sa atin. Tapos, habang nagluluksa at nagdurusa si Kristo, anong ginagawa ng mga Katoliko? Nagsiswimming. Nag-enjoy. Diba? Pagpasok ng Good Friday, ng Black Saturday, hanggang linggo ng pagkabuhay, nasan ang tao? Nasa outing. Imbis na tayo ay nagdadasal, imbis na tayo ay nagluluksa, kawawa ang Panginoon ko. Pero nasan ng mga tao? Pumupunta ng mga mall, nagsasangyup salpa. Kaya, ang simbahang Katolika, pinapaiwas tayo na bigyan ng luho o galak ang ating mga sarili. Kaya ito yung isa sa naging pamantayan ng Roman Catholic Church na iwasan nyo munang kumain ng karne. Hindi dahil sa masama. Makiisa naman tayo sa pagdurusa ng Panginoon. Hindi po ba? At wala namang pong masama doon, hindi ba? Okay. Ngayon, ang sabi ko sa inyo kanina, ang abo ay simbolo ng pagsisisi. Mababasa ba sa Biblia? Meron tayong mababasa. Dito sa Job 42 verse 6, ang sabi rito, kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya ang lahat ng sinabi sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Oh, 'di ba? Malinaw sa panahon ni Job. Panahon ni Job 'to, no? Si Job ay nagsisisi, no? Ikinahihiya niya lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya bilang tanda ng kanyang pagsisisi, si Job ay naupo, no, sa alabok at abo. So noon pala nung panahon ni Job, yung mga tao na nagsisisi, sila ay maaaring naliligo o nagpapagulong-gulong sa mga abo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So kaya tayo may abo bilang tanda ng pagsisisi. Ngayon, ikalawa, ang abo ay tanda ng pagluluksa.
'Di ba? May binanggit ako, ang abo ay tanda ng pagluluksa. Ngayon, bakit ba kailangang magluksa ng mga tao? 'Di ba? Tapos na naman yan, tapos na yan namatay na si Kristo, sa langit na nga, magluluksa ka pa. 'Di ba? Bakit ba kayo magluluksa ulit? Nandun si Kristo sa langit, Pero kayong mga Katoliko, kayo taon-taon nagluluksa na lang, infinity yung pagluluksa ng mahal na araw nyo? Yan ang sabi ng mga iglot. No. Ngayon, bakit ba kailangan nating magluksa? Ang Ash Wednesday po, ito po ay paggunita o commemoration, commemoration sa naging paghihirap at kamatayan sa krus ni Kristo. Hindi po ba, kapag tayo ay meron tayong ginugunita, halimbawa, ginugunita yung sa World Trade Center, hindi po ba, yung ginugunita yung araw ng pagbagsak, ng mga eroplano sa Estados Unidos, which is ang daming namatay. Hindi po ba? Pag ginugunita ba nila yon, masaya sila? Pag ginugunita ba nila yung World Trade Center, na gumuho, na pinaguho ng mga ni Bin Laden, hindi po ba? Nag-e-enjoy ang Amerika. Pero tapos na 'yon. 'Di ba? Tapos na 'yon. Actually, bulok na nga yata yung mga taong namatay doon. Pero bakit nagluluksa? Dahil sila ay gumugunita. Ganon din tayong mga Katoliko. Bakit kailangan nating magluksa tuwing sasapit ang Ash Wednesday, ang mahal na araw? Dahil tayo ay gumugunita sa naging paghihirap ni Kristo. Jeremiah 6 verse 20. O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo, manangis ka gaya ng sabugtong na anak. See? 'Di ba? Magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo, manangis ka gaya ng sabugtong na anak. Magluksa ka. Sa papaanong paraan ka daw magluluksa? Magbigkis ka daw ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo. Ito ay tanda ng pagluluksa, gaya ng pagluluksa ni Kristo. Kaya tayo nilalagyan ng abo, dahil tayo ay nagluluksa kasama si Kristo. Yun po ang dahilan. Okay. Ang abo ay tanda ng pagluluksa, o yung Ash Wednesday natin, dahil sa kamatayan sa krus ni Jesus. Kaya tayo nagluluksa dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, at ang abo ay simbolo ng pagluluksa. At itong pagluluksa na ito, itong kamatayan sa krus na ito ay nasa propesiya ni Propeta Zacarias. So ano ba ang sinasabi ni Propeta Zacarias ayon sa kanyang propesiya? Zacarias 12 verse 10 to 11, ang sabi niya rito, ang lahi ni David at mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagmamasdan nila ang sinaksak nila ng sibat at tatangisan nila ito gaya ng kaisa-isa nilang anak o anak na panganay. So ito yung propesiya ni Zacarias, Sabi rito, lahi ni David at mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pag minasdan nila ang sinaksak nila ng sibat, ay tatangisan nila ito gaya ng kaisa-isa nilang anak o anak na panganay. At itong propesiya ni Propeta Zacarias, ito ay natupad sa bagong tipan. Natupad to. Itong hula ni Zacarias. Lucas 23 verse 27. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis sa kanya. So yung propesiya ni Zacarias ay natupad. Kaya po, ang propesiya ni Propeta Zacarias ay natupad po sa aklat ni San Lucas o dito sa bagong tipan. Ngayon, 'di ba? Ang sabi ko sa inyo kanina, ang abo ay tanda ng pagiging mapagpakumbaba o humility, kababaang loob. Ngayon, dahil daw tayong tao ay galing sa alabok. 'Di ba? Ngayon, kung ang tao ay galing sa alabok, bakit abo yung nilalagay? Hindi ba? Dapat alabok. O kaya yung mga taong crinimate. 'Di ba? Yun yata, yung pwede yata yun yung mga crinimate na tao, tas yun yung papahid sa noon natin.
Pero ang sabi, ang stand ng simbahan, kaya daw abo ang inilalagay natin, nilalagay sa atin ng diyan sa Ash Wednesday na yan na pa-krus, dahil daw tayo ay galing sa alabok. O ano connection ng alabok sa abo? 'Di ba? Ang tao sabi mula sa alabok. Bakit hindi alabok ang ilagay? Bakit abo? Okay. Ano nga ba talaga ang kinalaman ng abo sa alabok? Ang tao mula sa alabok. Bakit napunta sa abo itong Ash Wednesday na ito? Genesis 18 verse 27. Ang sabi rito sa Genesis, at sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayoy nangahasak kong magsalita sa Panginoon, akong alabok at tao lamang, no? Teka nga. Ayun. Akong alabok at sa abo na nagmula lamang, no? Dito sa Genesis 18 verse 27, si Abraham, inilarawan niya rito ang kanyang sarili na siya daw ay mula sa abo at mula sa alabok. Kaya dito sa winika ni Abraham, no, sa Panginoon, no, dito sa Genesis, no, na siya raw ay ngayon nangahasa kong magsalita sa Panginoon, akong alabok at sa abo lamang. So, noon dinedefine na din pala na tayong mga tao ay galing sa abo. No, parang iisa ang abo at alabok. Kasi si Abraham na rin mismo ang naglarawan na siya ay galing sa alabok at galing din siya sa abo, no? Ngayon, etong paglalagay natin ng krus sa noo, yung which is tong Ash Wednesday, 'di ba? Meron tayong krus dito. Ito bang paglalagay natin ng krus, ito ba ay sa Diyos? 'Di ba? Kasi meron tayong mababasa sa Bible mga tatak. No, mga tatak ng halimaw. At sinasabi nila na tatak daw ng halimaw ang Ash Wednesday natin. Ito ba ay para sa Diyos? Kasi ayon po sa mga protestante, lalo na sa iglot, no, sa mga iglot, ang tatak ng krus daw ng Roman Catholic Church sa noo, yung tinatawag nating Ash Wednesday, ito daw ay tatak ng halimaw sa noo. No, ito yung lagi nilang sinasabi sa atin. At ito yung kanilang sitas na inilalatag laban sa ating mga Katoliko. So anong sitas to? Pahayag 14 verse 9, paborito to ng mga iglot. Ang sabi rito sa Pahayag 14 verse 9, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo sa kamay. Ito daw yung Ash Wednesday. Nagpatatak sa kanyang noo sa pamamagitan daw ng kamay. Ito daw ay tatak ng isang halimaw. No? Dito nila kinukuha yung diwa na ang Ash Wednesday daw natin ay pang demonyo. Tututol ba tayo? Yes, tututol tayo. Lalabanan natin yung mga yan, ha? Labanan natin sila. Ang tanong, no? Kung may sulpot lang dito, tinanong ko na. Halimaw lang ba ang may tatak sa noo? Diba? Kasi naglagay sila rito, no? Sabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo sa kamay. So yung halimaw daw may tatak. So halimaw nga lang bang may tatak sa noo? Wrong mga sulpot, no? Para i-clarify sa inyo mga kapanalig, meron din pong mga hinirang ang Diyos na meron pong tatak sa noo. Meron. Dito sa Pahayag 7 verse 3, ang sabi dito, wag muna ninyo paslangin ang lupa, dagat, o ang mga punong kahoy habang hindi pa natin nilalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. So, meron din po kaya natatak sa noo ang mga hinirang ng Diyos. Huwag kayong fake news, mga sulpot. Babasahin ko ulit, ha? Mga mapagparatang kayo. Pahayag 7 verse 3. Huwag muna ninyo paslangin ang lupa, dagat, o ang mga punong kahoy habang hindi pa natin nilalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. So meaning to say, no, hindi lang po halimaw ang may tatak sa noo, maging ang mga lingkod ng Diyos. Pahiya ang sulpot, di ba? Butas sila. Ngayon, ang mga lingkod ng Diyos ay meron din daw pong tatak sa noo. No? So fake news yung sinasabi nila, no?
binasa nila na itatak sa noo yung sa halimaw. Bakit hindi nila diniretso? Na may tatak din pala sa noo mga hinirang ng Diyos. Bakit? Dahil wala silang Ash Wednesday. Para pamalian ng Ash Wednesday, dun lang sila nagbasa sa tatak sa noo dun sa halimaw. No? Kasi kung babasahin nila yung tatak sa noo ng mga lingkod ng Diyos, anong pantatak na ginamit nila? Wala silang Ash Wednesday. Di ba? Sabi, tatakan daw muna sa noo ang mga lingkod ng Diyos. O ano ba yung nasa noo ng mga Kristiyano, nating mga Katoliko, hindi ba? Krus. Ano ba yung krus? Simbolismo ni Kristo. Sino ba si Kristo? Tagapagligtas at tunay na Diyos. Di ba? Okay. Tanong, ano nga bang tatak? No? O ano bang mga tatak ang sinasabi rito pagdating sa mga lingkod ng Diyos na ito? Anong tatak ba ang sa mga lingkod ng Diyos? Anong klaseng tatak ito? 'Di ba? Syempre, kailangan kapag tayo nag-uusap tayo sa mga tatak-tatak, dapat alam natin kung anong klaseng tatak. 'Di ba? Ano bang klaseng tatak? Paano natin mapapatunayan na ang tatak ng Ash Wednesday ay tatak ng Diyos? Anong klaseng tatak ito? Okay. Ezekiel 9 verse 4 to 6. At sinabi niya rito, libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo. O Ash Wednesday, ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa kasuklam-suklam na nagaganap doon. Narinig kong sinabi niya sa iba pa, sundan niyo siya sa palibot ng lungsod, huwag kayong magpakita ng habag. Patayin niyo silang lahat, matatanda at kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata, at mga babae. Ngunit, huwag niyong lalapitan ang sino mang may tatak na krus sa noo o Ash Wednesday. Diba? Malinaw kay Ezekiel, diba? Biruin mo, sabi ni Ezekiel dito. At sinabi niya rito, sabi libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa kasuklam-suklam na nagaganap doon. So nililibot niya yung buong Jerusalem para tatakan sa noo ang mga nagluluksa at nagdadalamhati sa Jerusalem. At narinig kong sinabi niya sa iba pa, sabi ni Ezekiel, sundan nyo siya sa palibot ng lungsod, huwag kayong magpapakita ng habag. Patayin nyo silang lahat, matatanda, kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata at mga babae. Ngunit huwag nyong lapitan ang sino mang may tatak na krus sa noo. Ash Wednesday. No? So tayo mga tinatatakan sa noo, kung sakaling mangyari to, hindi po tayo pwedeng mapinsala. Dahil hindi daw po pwedeng lapitan ang may mga tatak na krus sa noo. Ano ba yung nakatatak na krus sa noo ng Katoliko? Ash Wednesday. Okay. Kaya malinaw, ang krus ay tatak sa noo ng Diyos at ang tatak ng Diyos sa noo, ito ang tinatawag nating Ash Wednesday. Tatak sa noo na krus. Ngayon, ang sign of the cross, ito ay tatak ng Diyos. Ito pong ginagawa nating sign of the cross, ito po ay matatawag nating tatak po mismo ng Diyos. Ito po yung tatak ng Diyos mismo. Ang sabi rito sa Pahayag 14 verse 1, tumingin ako at nakita ko ang kordero. Ito ang si Jesus, no? Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 mga tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero, which is si Jesus, at ang pangalan ng kanyang ama. Di ba? Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at pangalan ng kanyang ama. Hindi ba kapag tayo minamarkahan kayo ng Ash Wednesday, sinasabi lang ba sa pangalan ni Jesus? Hindi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang sabi rito, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero, na which is Jesus, at ang pangalan ng kanyang ama. So yung tatak na sinasabi, no, yung tatak na sinasabi na tatak ng Diyos, ito daw ay nakasulat sa noo. At ang pagkakasulat daw sa noo, itong tatak na to, nakasulat daw doon ang pangalan ng ama at ang pangalan ng anak. So meaning to say,
yung Ash Wednesday natin, ito ay tatak ng Diyos dahil pag tayo ay binibigyan o nilalagyan ng abo, no, sa ating noo, binabanggit dito ang Trinity. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So nakatatak doon sa noo mo ang pangalan ng Ama at pangalan ng Diyos. Pero ang tanong, asan ang Espiritu Santo? 'Di ba? Ang Ama at Anak lang ba? Ang Ama at ang Anak lang ang nabasa natin. Paano ang Holy Spirit? No? Ang sabi dun sa pahayag, no, napakalinaw, nakasulat sa noo ang pangalan ng Kordero, na which is ang Jesus, at ng kanyang ama, no? At ng kanyang ama, kaya ang krus o sign of the cross, ito ay tatak ng Diyos. Diba? Ash Wednesday sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So nakasulat sa ating noo ang pangalan ng Ama at ang pangalan ng Anak. So dito napapasok ang konsepto ng in the name of the Father and in the name of the Son. Nasa ng Holy Spirit. Diba? Para mabuo natin ang sinasabing tatak ng Diyos, nasa ng Holy Spirit. Dahil ang binasa ko sa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak lang bilang tatak, nasa ng Holy Spirit. Okay. Ang sabi sa pahayag, nakasulat sa noo ang pangalan ng Kordero at ni Jesus at ang kanyang Ama, so nasan po ang Espiritu Santo? Efeso 4 verse 30. Ang sabi rito sa Efeso, sa aklat ng Efeso, at huwag niyong saktan ang kalooban, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So dito sa Efeso, malinaw, huwag niyong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit huwag mong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos. So kahit ang Holy Spirit, yan daw po ay tatak ng Diyos. Kaya tayong mga Katoliko, meron tayong sign of the cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen? Because the sign of the cross, this is the tatak ng Diyos na tinatawag. Ito ang tatak ng Diyos. Ang sign of the cross. Even sa Ash Wednesday, tatakan mo sa noo, ilagay mo ang pangalan ng Ama at ang pangalan ng Anak. Pag tayo ay pinapahira ng pari, ng abo, no? Tayo ay kanyang binabasbasan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito daw ay dapat isulat sa noo. No? Kaya ang tatak ng Ash Wednesday, ang sign of the cross natin, tatak ng Diyos yan. Malinaw naman po, di ba? Okay. Kaya malinaw po ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yan po ay tatak ng Diyos. Kaya nga po, ang sign of the cross ng Roman Catholic Church ay tatak ng Diyos para po sa ating mga Katoliko. Pang-Katoliko lang po yan. Ha? Ang tatak po ng Diyos ng sign of the cross para lang po yan sa Katoliko. Pag hindi Katoliko, walang tatak ng Diyos. Ewan ko kung saan sila mapupunta. Dito sa 2 Timoteo 2 verse 14, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili sa may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Diyos. I repeat, 2 Timoteo 2 verse 14, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos. Matibay na pinagsasaligan ng Diyos. Ito ay mananatili sa may tatak nito, no? So yung matibay daw na pinagsasaligan ng Diyos, ang Diyos ay mananatili sa may tatak nito, no? At nakikilala ng Panginoon o nakikilala daw ng Diyos ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla. Pag sinabing sumasambitla, sinasalita, nagsasalita ka, no? Sumasambitla sa pangalan ng Diyos. Ano ba ang ginagawa nating mga Katoliko? Hindi ba sinasambitla natin ang pangalan ng Diyos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang sabi rito, yung mga sumasambitla sa pangalan ng Diyos, yan daw ay isang matibay na pinagsasaligan ng Diyos na siyang mananatili sa mga may tatak nito. No? At sila ay nakikilala ng Panginoon. Efeso 2 verse 14. So kinakailangan daw sambitlain mo, banggitin mo ang pangalan ng Diyos. Kaya tayong mga Katoliko, binabanggit natin ang sign of the cross.
Dahil sabi sa Biblia, ang lahat ng sumasambitla sa pangalan ng Diyos, ito ay nakikilala ng Diyos. Kaya sa tuwing tayo ay nagsa-sign of the cross, tayo ay nakikilala ng Diyos. Dahil sinasambitla mo ang kanyang pangalan. No? Linaw po Okay. Dito na po tayo sa closing remarks, no, sa pagtatapos ng ating talakayan, no? Simula po sa pagsilang, no, tayong mga Katoliko, nung tayo ay isinilang, meron tayong tinatawag na binyag, no? Simula sa pagsilang sa binyag hanggang sa kamatayan, anointing of the sick, hanggang sa paglilibing, meron tayong misa sa patay. Ang sign of the cross ay ating sinasambitla o sinasabi bilang isang tanda o tatak ng Diyos para sa ating mga Katoliko. Sabi nga rito sa Mateo 28 verse 19, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Nung tayo ay sinilang, tayo ay tumanggap ng bautismo. Doon pa lang, di ba? Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, binabautismuhan ko kayo. Nung tayo ay namatay, bago ka mamatay, malagutan ng hininga, meron tayong anointing of the sick. No? May anointing of the sick tayo, binabasbasan tayo ng pare at tinatatakan ng krus. Nung tuluyan ka ng pumanaw, 'di ba? Hindi ka pa na ililibing, hindi ka pa na ipapasok doon sa puntod mo, tinatatakan ka pa rin ng simbahan ng krus ni Kristo sa pamamagitan ng misa. Hindi ba minimisahan tayo? Pagdating mo ron sa loob ng nicho, hindi ba? Meron tayong 40 days na pamisa. So, yung 40 days na yun, minimisahan ka. At pagkatapos nun, araw-araw sa misa ng simbahan, tinatatakan nila ang mga yumao. Ang mga kaluluwa ng mga yumao sa pamamagitan ng pag-o-offer ng mga kaluluwa sa mga patay. Hindi po ba? Tapos, sa tuwing dadating ang undas, ang mga pare, ang simbahang Katolika ay may mamalawakang pagkakaisa sa pananalangin sa mga yumao. So, meaning to say, mula sa iyong pagsilang at wala ka pang sa kamulatan, no? Tayong lahat, tayong mga Katoliko, yakap-yakap na natin si Kristo. Siya ay bahagi ng buong pagkatao natin, yung kanyang krus. 'Di ba? Ganon kahalaga at kaimportante sa ating mga Katoliko ang krus ni Jesus. Kaya bigyan natin ng mataas na paggalang at pagmamahal ang sign of the cross. Okay. Ayon sa mga Protestante, ang krus para sa kanila, ito daw ay isang kahangalan. Pero sa mga mananampalatayang Katoliko, ang krus ay kaligtasan. Unang Korinto 1 verse 18, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. So, sa mga iglot, no, sa INC 1914, wala silang pagpapahalaga sa krus ni Kristo. No? Sabi ko nga sa mga naunang sitas ko, hangal lang ang hindi nakikita ang tunay na layunin ng krus ni Kristo. Mga hangal sila. Tayo kasi, mahalaga sa atin ang krus dahil ang sabi sa unang Korinto 1 verse 8, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Dapat lang siyang parangalan. No? Dapat lang. Sa palibasa kasi, hindi sa kanila mahalaga yung krus kasi hindi naman sila naligtas. Tayo, mahalaga ang krus sa atin sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos kaya dahil tayo ay naligtas. Sila, hindi sila naligtas kaya hindi mahalaga ang krus sa kanila. Okay. Ngayon, ang pinakatanong kasi dito, bakit nga ba sinusuka? No? Bakit masukang-suka yung mga Protestante, yung mga sulpot, yung mga iglot sa krus ng Roman Catholic Church? Sukang-suka sila sa krus natin. Bakit nga ba? Okay. Noong unang panahon, kapag ikaw ay namatay sa krus, ito ang pinaka nakakahiyang parusa. Totoo po yun. Kaya ang ginagawa ng mga Protestante sa krus ng Roman Catholic Church, ito ay kanilang kinukutya, pinagtatawanan, at nilalait. Lalo na po ang sign of the cross natin. Pang-demonyo daw. Ang hindi po kasi nila alam ng mga Protestanteng ito, real talk lang, no? Ayon sa Galatia 3 verse 13, ang sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa, no? O tong krus ng kautusan nang siya ay isinumpa o nung ipako sa krus si Kristo para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibibitin sa punong kahoy. No? Kaya maliwanag naman po kasi sa stand ng simbahang Katolika, ang sumpa mula sa lumang kautusan, tayo ay tinubos ni Kristo, no?
So, ano tong lumang kautusan na to? No? Ang lumang kautusan na to, ito yung paniniwala na ang lahat ng ipapako sa krus ay isang kahihiyan. Ngunit ang ganitong lumang kautusan, ito ay ipinawalang bisa na. Hindi po lahat ng ipinapako sa krus ay kahihiyan ng dala. Noon, nung panahon ni Jesus, nung hindi pa napapawalang bisa, yung ganitong klaseng alituntunin sa lumang tipan, kahihiyan po ang simbolismo nito. Pero tinubos na nga po ni Kristo, no? Tinubos na ni Kristo ang sumpa sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At binago niya ang mga lumang alituntunin at ito ay ipinawalang bisa. Meron ba tayong katibayan? Meron. Dito sa Hebreo 7 verse 18 ang sabi, kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina na at wala ng bisa. Diba inalis na ang lumang alituntunin? Kaya lahat po ng pinapako sa krus, hindi po lahat yun kahihiyan. May mga ipinapako sa krus na dahil sila ay mga banal. No? So mali po yung interpretation ng mga sulpot dito. At ang krus na kung saan si Kristo ay ipinako ay naging napakahalaga sa ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Bakit? Dahil ang krus ay tanda ng pagiging isang Kristiyano o follower of Christ. Matthew 16 verse 24. Kung nais mong sundin ako, dalhin araw-araw ang iyong krus at sumunod sa akin. At ang krus ng simbahang Katolika, ito ay tanda ng kaligtasan. Unang Korinto 1 verse 18. Para sa mga nawala ng kahalagahan sa krus ay hangal. Ngunit para sa ating naligtas, ito ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya po mga kapanalig ko, no, tayo pong mga Katoliko, meron po tayong mataas na Kaya po tayong mga Katoliko, no, mga kapanalig ko dyan, meron po tayong mataas na pagpapahalaga o pagpaparangal sa krus. Katulad din po ito ng mga Cross of the Apostles, no? Dahil sa mga krus na ito, kaya ang mananampalatayang Kristiyano ay nagkamit ng kaligtasan. At dahil sa krus, kaya tayo ngayon ay may relihiyong Kristyanismo. Hindi ka matatawag na followers of Christ kung hindi mo alam kung paano ka magparangal ng krus ni Jesus. Hindi ka matatawag na krus na Kristiyano kung wala kang pagpapahalaga sa krus ni Kristo. Hindi kakalat ang pananampalataya ng relihiyong Kristyanismo kung hindi pinatay ang mga apostol sa pamamagitan ng krus. Ang krus, ito man ay naging batayan bilang isang sumpa dahil sa pagkitil sa mga kriminal, pero tatandaan natin, meron ding krus na siyang ang ibinitin sa punong kahoy ay mga banal at matutuwid. At isa na rito, ang dakilang Panginoon ng simbahang Katolika, ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, ang tao ay naligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. No, nawa po ay nakapag-share ako sa inyo ng isang doktrina ng ating simbahan, no, na maintindihan nyo nawa kung ano ba ang halaga ng sign of the cross at yung mismong krus, no, na ating pinararangalan dito sa ating simbahang Katolika. Kaya sana po, no, lagi tayong magsa-sign of the cross bilang tanda na tayong mga Katoliko ay tinatatakan natin ang ating sarili para tayo ay maging banal at kaisa ng ating Panginoong Hesukristo. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, no, and salamat po sa mga written debaters, no, sa mga Catholic written debaters na sumusuporta po sa akin sa mga threads ko, at salamat din po sa pagtsatsaga ninyo sa panonood ng live ko, no. Medyo mahaba nga po talaga yung naging presentation ko regarding sa sign of the cross. Ang mahalaga po kasi para sa akin, hindi lang po tayo dapat maging Bible-based, no? Kinakailangan ko rin pong ilatag sa inyo ang kasaysayan. Dahil ang pamamaraan po ng pagtuturo ko, ikinokonek ko po ang history at ang Bible-based, no? Kasi sa dalawang paraang ito, kung ito ay ating pagsasamahin, walang mailalatag o mailalaban sa inyo ang mga protestanteng sulpot na ito. Yun lang po, maraming pong salamat, and God bless you po sa inyong lahat.